ang boses ng Pilipino sa Senado, bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ang nag-iisang abogado, guro at mabuting Pilipino, ang susunod na Senador ng Republika ng Pilipinas, Attorney Chel Jokno. Matagal ko nang di narinig yung kanta na yan Bago po tayo magtuloy, shout out muna tayo at magpasalamat tayo sa Angat Kabataan Valenzuela. Palakpakan natin si Engineer Ansley, si Liana, lahat ng mga members ng inyong grupo at lahat ng volunteers. Alam nyo, itong huling kampanya, meron tayong nakita na never ever nangyari sa buong kasaysayan natin. Na sa isang electoral exercise ay ang nagdala ng kampanya ay hindi ang kandidato, kundi kayo, ang taong bayan. The spirit of volunteerism is alive because of all of you. And actually, you belong to a long line of volunteers going back in our history for hundreds of years. Sino ba yung mga unang volunteer natin kung hindi yung mga sumali sa Katipunan? Yung mga lumaban sa mga sundalong Hapon nung dumating sila dito. Yung mga nagsama-sama nung panahon ng diktadurya para ibalik ang kalayaan at demokrasya dito sa atin. So I think every one of you must be proud of your achievements. I do not consider 2022 as a defeat. Baka sa numero, sa pagbibilang, maaari. Pero pagdating sa kalooban natin, pagdating sa kilusan na nasimulan natin, that's not a defeat. That is a beginning. Kaya bagay na bagay yung panunuorin natin mamaya, and so it begins. Because really, we must talk about beginnings, not endings. Alam nyo, dahil ngayon ay August 21, at syempre inaalala natin si Benigno Ninoy Aquino Jr. at lahat ng mga lumaban nung madilim na panahon na yon, meron akong naalalang isang memory na gusto kong i-share sa inyo. Na sa tingin ko naman ay bagay sa gagawin natin ngayong gabi. Noong nahuli yung father ko noong September 22, 1972. At kinulong siya sa Fort Bonifacio, yung ngayon na BGC. Parang nandun pa rin yata yung place na yun eh. Anyway, nung una, ang sabi ng mga sundalo sa amin, pwede kayong dumalaw ng thrice a week, minsan papalitan nila ng once a week, minsan araw-araw pwede. After about a year, medyo nag-loosen up ang military. At sabi sa amin ay pwede kaming bumisita pati linggo. Whole day kami nung linggo, kaya masayang-masaya kaming dumalaw doon. Darating kami doon, mga 8 o'clock in the morning, magmimisa muna, kasama namin ng pamilyang Aquino. Merong isang maliit na amphitheater sa loob ng MSU, Maximum Security Unit, ang tawag nila doon. Magsisimba muna kami doon, and then hiwalay na kaming dalawang pamilya. Kasi hiwalay din ang cells nilang dalawa. Medyo malayo yung selda ni Ninoy at yung sa father ko. Anyway, after several Sundays na nakadalaw kami, nakwento sa amin ng tatay ko na sa likod ng cell niya, kasi yung cell niya maliit lang yun eh. Halos ganito lang yung cell niya. Pati CR kasama na yun ha. 4 na unit yun. Unit, parang pondo. Tapos may tower na malaki, nandun nagbabantay yung guard. At puro barbed wire, mataas na wall as barbed wire. Pero sa likod pala niya, ay merong isang open area na at that time, puro talahib lang. So, nagpaalam ang tatay ko, sabi niya sa mga sundalo, pwede ba namin i-clear yung area tuwing linggo? So every Sunday mula noon, pupunta kami, kasama ko yung mga kapatid kong lalaki, may dala-dala kaming shovel at yung mga tools na kailangan, little by little na clear namin yung area. Hanggat sa nabuo namin, siguro mga ganitong kalaki yun eh.
na-clear namin lahat. Kasi yung father ko gusto niya mag-plant ng mga halaman, mga puno. Eventually, yun ang ginawa namin na pang-picnic namin tuwing Sunday visit namin. At natamnan namin ng kung ano-anong klaseng mga halaman. Mahilig ang dad ko sa roses. So, nung nakalaya na siya, kinalimutan na namin yung hardin na yon. It totally escaped our memories. Ni minsan hindi naman namin pinag-usapan yon sa magkakapatid o sa nanay ko. Fast forward, 1990, bagong lawyer lang ako noon. Ang talagang wish ko nung buhay ang father ko ay maging human rights lawyer tulad niya. At naging human rights lawyer na ako. Yun pa lang yung start ng pagiging human rights lawyer ko. At sabi sa akin sa FLAG, yung Free Legal Assistance Group, may kliyente tayo nakakulong sa Fort Bonifacio. Pwede mo bang dalawin? So sabi ko, sige, libre naman ako, pupuntahan ko. Pagdating ko dun sa area, parang deja vu. Sabi ko, dito nakakulong ang daddy. Tapos nung pinapasok kami dun sa compound, nakita ko yung amphitheater kung saan kami nagsisimba. Hindi pa rin nagbago. So akala ko doon kami magkikita ng kliyente ko. Sabi ng mga sundalo, hindi po, dito po tayo tutuloy. As we were walking to that place, sabi ko, familiar na familiar ito. Pumunta kami sa exact same cell kung saan nakakulong ang dad ko. At yung kliyenteng kakusapin ko ay doon siya nakakulong. So sabi ko sa kanya, alam mo ba kung sino nakulong dyan dati no martial law? Sabi niya, hindi. Tatay ko ang nakakulong dyan. So nag-usap kami, nag-confer kami, and then nung natapos na kami, nakita ko meron steel door going to the back. Yun pa rin yung same steel door, yun pa rin yung tower ng guard. Doon, bumalik talaga lahat ng memories namin. Yung memories ko, yung pag-clear namin ng area, yung pagtanim namin ng mga halaman, puno, yung mga picnic namin doon. At alam mo yung sobrang pait na pakiramdam pag aalis na kami. Ibang-iba yung feeling na yun yung iiwanan mo yung tatay mo doon sa loob habang kami ay uuwi sa bahay. 2 taon po kami ganon. So, all of those memories flooded back. Nagpaalam ako tuloy sa sundalo. Sabi ko, sir, pwede bang mabuksan nyo lang yung pinto ng sandali? Gusto ko lang makita kung nandun pa yung hardin. You know, when he opened the door, yung mga maliliit na puno noon, ang lalaki na. Yung mga plants, talagang napakagandang garden yung nakita namin. Kaya nung pauwi ako, naisip ko sabi ko, ang gandang simbolo yon na kahit na nandun kami sa isang area na puro kalungkutan ang nandun, puro mga preso ang nakatira doon, puro mga masasamang pakiramdam yung nararamdaman ng lahat ng nagpupunta doon, ay may isang napakagandang hardin. At doon ko rin naalala, later on, after this last campaign, yung ating tema na may liwanag sa dilim. You know, in our history, palaging nangyayari yan, parang cycle yan, na nagkakaroon ng mga masasamang yugto sa ating kasaysayan, hindi maganda, madilim, may namamatay, minsan marami, libo-libo ang napapatay, and yet, we pick ourselves up and we begin again. And that is why for me, yung minsan, di ba, hinirap tayo makamove on. Minsan, nadadala tayo, hindi natin maiwanan yung nangyari, let's say, noong 2022. Maganda siguro, pag naramdaman nyo yan, isipin nyo na lang yung nadaanan din natin nung panahon ng martial law. At kahit na papano, naibalik natin ang kalayaan dito sa ating minamahal na inang bayan. We have the power to do it. Kayang-kaya natin gawin yan. Kitang-kita nyo naman nung kampanya natin, yung feeling nyo nung nagrarally tayo, walang kapalit yon, walang katapat yon. And that, we can draw from that to make sure that it will happen again. Na mangyayari at mangyayari na mismo ang sambayan ng Pilipino
ang magdadala ng kampanya na mismo ang boses ng ordinaryong Pilipino ang maririnig ng buong Pilipinas. So I hope you enjoy tonight's screening. Thank you so much for Angat Kabataan Valenzuela. I-acknowledge din natin yung mga partners nila